Hi guys! Ito na nga, bakit nga ba ako umalis sa Maldives? Ito na guys, kukwento ko na nga kung bakit ako umalis sa Maldives. Ah, Guys, simula nung nagtrabaho ako sa Maldives, simula nung July 19 nang dumating ako, is kagandahan at pinagkaloob ng Panginoon na nakakuha ako ng magandang opportunity na makakuha ng sideline. Yes guys, bukod doon sa regular work ko, meron din akong sideline. So bali dalawa yung trabaho ko sa isang araw. Alam niyo naman mga Pinoy, marami sa atin mga madiskarte din. So siguro nabibitin sa trabaho, parang ganon. Pero hindi, ayun parang naging natural na lang sa ating mga Pilipino yung masipag sa trabaho, maghanap ng extra income para mas dagdag sa sahod. Actually guys, yung profession namin dito sa Maldives bilang isang healthcare cleaner sa hospital is hindi naman ganun siya kalaki ng sahod. Although $400 nga lang yung pinirmahan namin sa Pilipinas eh. Pero pagdating mo diyan sa Maldives, yung sinasahod mo, kailangan mo pa rin bumili ng dollars kaya medyo lugi din. So ngayon, kaya ang kailangan nating maging option kasi nandito na tayo sa Maldives. So ang option na lang natin is magdagdag ng trabaho para mas madagdagan din natin yung kita natin. Hindi naman tayo pwedeng tumunganga na lang o maghintay na lang o maging kontento na lang kung ano yung sasahodin natin. Lalo na kung marami tayong mga binabayaran sa Pilipinas. Especially ako, marami rin akong binabayaran sa Pilipinas. Bago ako umalis doon, napakadaming obligasyon na hanggang ngayon ay binabayaran pa rin. Kaya yun guys, ito na nga. Habang nagtatrabaho ako dyan sa ADK, then naghahanap ako ng mga sideline kung ano yung mga pwedeng mapasukan. Ang kagandahan dahil nga dito ay Maldives, so medyo sikat siya, maraming opportunity sa mga hotel industry. Ako naman, nakapag-aral naman ako ng related sa sideline ko na room attendant dahil HRM naman ako. Hindi nga lang ako nakagraduate guys. Then yun na nga, may familiar naman ako kung paano mag-bedding at kung ano yung mga ginagawa ng isang room attendant. So yun na nga, at may nakuha akong sideline simula ng July 19, 1 month ako sa regular work ko. After 1 month na yan, nakakuha na agad ako ng sideline. Kaya tuwang-tuwa ako guys nun. Bukod kasi dun sa may mga tip ako nakukuha, may mga service fee. Saka ang kagandahan nito guys, itong bagong offer sa akin ng napasukan ko is mas maganda kaysa sa regular work ko. Kaya naisipan ko rin siya mag-resign. At ito na nga dahil yung procedure kasi ng cancellation ng working visa ko is kailangan umalis muna ako o mag-exit ako ng Maldives para ma-cancel yung visa at para makapag-apply naman ng bagong working visa yung bago kong employer. So ang nangyari, sa Sri Lanka ako nag-exit. Kaya tatanungin nung iba, bakit sa Sri Lanka daw ako nag-exit? Guys, kung tutuusin, malaking tipid na yun kasi kung sa Pilipinas ako mag-exit, guys, alam niyo naman, panibagong umpisa na naman. Malaking gastos, back to zero, ang daming kailangan, lalo na sa gobyerno natin. So yung parang nangyari, exit muna ako ng Maldives, then sa Sri Lanka ako mag-stay. At yun nga guys, nandito na ako sa Sri Lanka. Ang ngayon naman, dun sa application ko ng tourist visa dito sa Sri Lanka is 2 weeks lang nilagay ko. Dahil unang-una, hindi ko rin kasi alam kung gaano ba katagal nagka-cancel ng working visa ang aking employer. So maaaring mapabilis bago mag 2 weeks o maaaring ma-extend. Ang kagandahan kasi nun, pwede kung sakaling ma-expired na yung date ng flight ko pabalik ng Maldives, pwede akong mag-extend ng 30 days uli na tourist visa dito sa Sri Lanka.
Then habang inaantay ko na lang yung visa canceled, so petics muna tayo dito sa Sri Lanka. Kasi ah, wala naman tayong gagawin dito. At ito nga guys, ito na nga yung aking hotel. Provided naman to lahat ng aking bagong employer. At tingnan nyo guys yung susi, natatawa lang ako kasi sinauna. At may time pa dyan na ang hirap-hirap buksan. Hindi na hindi na siya easy buksan, ang hirap minsan. Diyan nga at itong hotel kong tinutuluyan is parang may kalumaan na, medyo matagal na rin siguro. At ayun nga guys, balik tayo, sorry. At ayan nga, second day ko to dito sa Sri Lanka, taglakad-lakad nga ako kasi hindi ko rin alam yung gagawin ko na dito. Parang wala pa sa isip ko yung magiging itinerary ko dito sa loob ng 2 weeks. Tapos yan nga guys, dahil yung hotel ko naman na tinutuluyan is malapit sa dagat, ayan, naglakad-lakad na rin ako. Tapos nag-sightseeing na rin ako kung ano mga makikita ko dito sa kahabaan ng kalsadang ito. Hindi ko siya talaga kabisado dahil nga, syempre, bago pa lang naman ako dito. Yan, tinitingnan ko din, medyo pinapamilyar ko yung lugar, halos naglalakad na talaga ako. Kahit pwede naman ako magsakay. Tapos yan nga guys, then, yun, habang iantay na natin yung cancel ng visa ko, mag-stay ako dito ng 2 weeks. At sana marami ako ma-explore at yung mga mapupuntahan ko, syempre, isi-share ko din dito sa inyo guys. At yan nga guys. At alam niyo guys, nakita ko itong daan na ito. Parang may tagos na naman siya papuntang dagat. So kaya yan, nilapitan ko ng atin nga guys, grabe, sobrang ganda. Napakalawak ng lugar, napakalawak ng tabing dagat. Tapos alam niyo yung ganda ng buhangin, sobrang pino. Tapos para siyang asukal na brown yung itsura ng buhangin. Sobrang ganda, sobrang lawak, parang ang sarap-sarap maglaro, parang ganun. Yan guys, tingnan nyo siya. Para siyang asukal na brown. Sobrang ganda lang. Parang tapos alam nyo ba guys, na-experience ko din dito. Habang naglalakad ako sa tabing dagat, medyo malayo-layo din yan nilakad ko. Siguro may mga 1 oras din ako naglalakad. Dahil gustong-gusto ko siyang maglakad habang nakatapak ako. Tapos habang naglalakad ako, ang daming humaharang sa akin. Dahil siguro nakikita nila na tayo, tourist, kakaiba ito, mukhang dayo to, siguro yun ang iniisip nila. So yung unang-unang umano sa akin, pumigil. Dahil nga kasi nakakapanood ako tulad sa ibang bansa na may mga nag-aalok, tapos kinakausap sila. Parang naging familiar na sa akin yung ganung sitwasyon. Pero guys, pag nasa ganung sitwasyon ka pala, minsan hindi mo rin basta-basta sila pwedeng iwanan o kaya pwedeng kahit pa paano i-entertain mo rin sila. Pero habang siguro dun sa pangatlong humarang na sa akin, parang naiintindihan ko na kailangan hindi ko na sila i-entertain. Kasi pipilitin kang bumili, pipilitin kang ikaw na yung sila na yung kunin mo sa magiging tour guide mo, is bilhin yung mga product nila, tapos mamakaawa na rin sila. Guys, yung parang yung panglimang lalaki na lumapit sa akin is pinipilit niya na talaga ako kahit isa lang daw yung bilhin ko. Medyo kinakabahan na kasi ako guys pag ganun. Kasi unang-una, hindi naman natin sila kilala, hindi natin alam kung ano yung pwede nila gawin. Sabi ko, wala akong dalang pera. Tapos nakita niya pala, yung wallet ko nakabukol dun sa short ko. Tapos tinuro niya, kinapa niya. Guys, kabang-kaba ako kasi iniisip ko baka kunin niya yung wallet ko. Nandun lahat ng pera ko. Kapag nawala yun, anong mangyayari? Tenga tayo dito, gutom. Nako, guys, gatay. Tapos ito nga guys, dahil nga medyo sinusundan na talaga ako, feeling ko kasi sunod sila ng sunod hanggat hindi na bibili yung product nila o kaya kausapin mo din sila. Guys, lumabas na agad ako ng isla at sumakay na uli ako ng kung tawagin nila dito ay tuk-tuk. O siguro sa atin parang tricycle siya.
Yan guys, dahil pagod na rin ako, tapos mainit na rin naman, dahil sa ka-explore ko, ang layo na pala ng nalakad ko, halos 1 oras na pala ako naglalakad. So ayan, parang alas 10 din, so mga mag-11 na siguro ako nakabalik ng hotel. At yun nga, gutom na rin talaga ako. Buti nga, bago ako umalis ng hotel, nagluto na muna ako kasi alam ko na medyo malayo yung lalakadin ko. Kasi nga, iniisip ko kasi yan na rin muna exercise ko kasi sobrang sakit na rin naman ng likod ko sa katutulog ng buong mag-apon. Yun pala yung pakiramdam na yun. Ay nako guys, salamat. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you.